Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Nagplanong bumalik o ayaw mo talagang bumalik kasi natatakot kang maimbestigahan dahil totoo yung mga akusasyon? Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako. Magpakita ka ng ebidensya. Inutusan, tinawagan. Ebidensya ba yun ng na may utos talaga si former Speaker Martin Romualdez? Ako sa kanila. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Ito ba kasama sa script para sa rally ng Iglesia ni Cristo para pabagsakin si Presidente? Bakit hindi noon? Bakit nakakapagtaka naman na kung kailan magkakaroon ng rally para pababain si Presidente, doon ka magsasalita? Hindi kaya nagkita kayo ni Pulong Duterte sa Dahig? Kaya nagbumiyahe si Pulong Duterte para pag-usapan nyo ang tungkol dito? Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. O, nasaan ang ebidensya? Ipakita mo na. Ang dami pang pasakalye. Dapat magpakita ka na agad ng ebidensya. Kailan mo pa ipapakita? Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Nako. Paano magtatawag si Secretary Mina sa'yo na magpapa-insert ng 100 billion? Samantala, pwede nilang gawin sa NEP pa lang yun. Kagaling sa opisina ni Presidente yung NEP eh. Kailangan ka pa ba nila para magpa-insert ng 100 billion? Gagamitin ka pa nila? Katangahan yan, saldi ko. Hindi mo mabibilog lahat ng tao na papaniwala sa narrative mo. Marunong na umintindi ng mga tao ngayon. Naiipit ka lang, kaya mo ginagawa yan. O kaya, kasama ka sa script nila para sa linggo, sa 16, 17, and 18. Yun lang yun. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na Ang galing mo magsinungaling. Dapat ang gawin mo, pumunta ka dito sa Pilipinas, gumawa ka ng affidavit mo, panutari mo. Kung totoo yan, at humarap ka sa korte, umarap ka sa Senado at sagutin mo
Huwag kang magtago kung saan ka man sa lupalot ng mundo. Pasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right Yan na-inconsistent yung mga pinagsasabi mo. Mahirap paniwalaan. Kasi kung gusto talaga ng presidente magnakaw, hindi ka na nila kailangan. Sa NEP pa lang, inilagay nila na yung 100 billion. Hindi pa nasa Kongreso na. Kaya huwag mo kaming lokohin, saldi ko, kung hindi ka bobo. after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, Nako. Sino bang nag-utos sa yung gawin yan? Sino ang nag-utos sa yung gumawa ng ganyan ngayon? nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Diyan ka nagpapatawa eh. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang Nako, yan. Paano magkaroon ng PSG si President Marcos, si PBBM, noong May 2022 ay hindi pa siya umupong presidente. Ang presidente noon, si PRRD, huwag mo kaming lukuhin. Saldi ko. Gumawa ka rin lang naman ng script, hindi pa perfect. Ano man sabi ni Congresswoman Luistro? Falsus uno, falsus omnibus. False in one, false in everything. Ang dami mong Sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi Lako, yung ginawa nyo ni Senator Francis Escudero ay inaano nyo na kay Presidente. Kayong gumawa ni Chis Escudero no insertion. Kayo lang nang nag-usap dyan. Huwag mong ibalik sa Presidente dahil sa NEP pa lang pwede niyang gawin yan kung gusto niya magnakaw. Niloloko mo lang mga tao sa Pilipinas. Di pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Grabe utos. Dahil pumunta si Pulong Duterte sa Dahig.
Baka nagkita sila doon at pinag-usapan nila tungkol dito para maback-upan yung rally nila sa linggo. 16, 17, 18 daw. Para magalit ang mga tao kay PBBM at mas marami, umaasa silang mas marami ang a-attend ng rally nila para mas madali nilang mapababa si PBBM. Pero manigas kayo, hindi nyo mapapababa si PBBM. Yun lang ang masasabi ko. Ang magandang gawin mo, saldi ko, kung talagang malakas ang ebidensya mo, umuwi ka na lang sa Pilipinas, ipakita mo sa taong bayan na totoo ang mga sinasabi mo. Pero sa palagay ko, script lang ito para back-upan sila. Yun lang. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari nyo pindutin ang bell sa itaas para i-update kayo sa mga video ng ating channel. Palike and subscribe. Maraming salamat.